noon. Sige, umpisa ko na lang sa ano yan, sa 1. Yan. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sayon. Kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noong pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng lumalagas ang tubig at nagungdong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng arpa. Sila yung maawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang sa buhay at sa harap ng matatandang pinuno. Walang matututong umawit sa awit na iyon, kundi ang 144,000 tinubos mula sa daigdig. Ito ang mga lalaking nananatiling walang dungis at hindi nakikipagtalik sa mga babae. Natili silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. In their mouth no lies was found, for they are blameless. They are blameless. Ibig sabihin, sabi dyan kasi birhen at walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, ang ibang in other words, wala talagang kasalanan. Walang kapintasan eh. Okay, sige po. Balik tayo sa tanong. Birhen. Hindi ba daw yan nagko-contradict doon sa Romans 3:10 na sinabi na ang lahat ay nagkasala? Walang matuwid. Wala kahit isa. Sige. Sino pwede mo na sumagot bago ano? Sa akin din kasi ako. Ito yung 144,000 na sinabing walang bahid ng kasalanan at lahat sila ay mga birhen. Okay. Diba? Contrary dito sa Romans 3:10 lahat na tao ay nagkasala. Pero yun doon, walang bahid ng kasalanan sa lahat sila ay mga birhen. 144,000. Ito yung panahon ng kasabay na ipinanganak si Jesus Christ. Inutos ng hari na si Poncio Pilato. Inutos ng hari na kung sino yung ipapanganak na kasabay nga sa panganakan ni Jesus Christ. At the age of 2 years old. Oo, age of 2 years old pababa, ay pinapapatay. Kaya lang, bago ako dagdag. Kasi nagkaroon lang sa akin sinasabi awa ng kasalanan. Ito ba yung sinasabi na hindi talaga sila nagkasala? O yung inosente sila sa kasalanan? Kasi iba po yung wala silang kasalanan o inosente sila sa kasalanan. Kasi nabalik namin ito yung mga pinapatay na mga bata. Katulad po ng isang bata, hindi na nagkasala. Sasagot ito doon sa sinasabi na walang matuwid, walang isa. Pero kung sila naman, katulad na binanggit ni Bro kanina doon na inosente sila sa kasalanan, lahat nagkasala sila, katulad tinatanong ni Sister kanina na binisipin, wala talaga silang kasalanan eh. Isa talagang medyo sasalukat talaga ito sa na walang matuwid. At alam naman natin na ang lahat ng tao ay talagang nagkasala. At huwag din po natin kalilimutan. Pasarangan may idea. Okay. Okay na. Kagaya na sinabi ko kanina, 2 years old pababa, hindi pa marunong magsalita yan. Hindi pa marunong magsalita yan. Kaya nga sinabi ko, sa 144,000, ay wala talagang bahid ng kasalanan. Dahil yung mga musmus na yun, mga sanggol pa yun, hindi pa. So, ang sabi kasi dito is walang Birhen na walang. Yan lang po. So, okay, bago ko sasagot si Pastor Aren, meron kang Sora. Kailangan malinaw natin ito mga kapatid kasi major Interpret by literally. Okay? Pwede kasi siyang metaphor, symbolically, and which is yung 144 po kasi this is the compromise na pwede nilang i-compromise. Which is, sinasabi dyan, mukhang single lang yung mga yan eh. Kasi they are not virgin talaga as in. Kaya kung po natin to, ang sinasabi ng ating
talaga nila yung faith nila para maipakita sa maraming tao na meron talagang pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi remnant to eh. Ibig sabihin, remnant talaga na talagang nag-exercise ng faith na meron sila sa ating Panginoon. It will not contradict on Romans 3:10 kasi lahat naman tayo, nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating magulang, sabi doon sa Romans chapter 5 verse 12 na inherit na talaga natin yung kasalanan. And which is, itong mga taong to, they exercise the faith that they have. Hindi nila yun sinundan, kundi ang sinundan nila kung paano si Jesus talaga mamuhay rin. Sige, thank you, Pastora. Sige, bago ako sige. At sabi ko kasi dito, di ba, ito na yung mga taong nanatiling walang dungis. O babasahin pa natin sa baba, dahil sa pananampalataya. Teka lang, balikan muna natin yung Old Testament. Si Abraham, wala pa si Jesus Christ. Wala pa yung sinasabing grace through faith, tayo ay naligtas. Old pa yun. Si Abraham ba ay perfect? Hindi perfect si Abraham. Nagkasala si Abraham. Nagsinungaling siya about sa kanyang asawa. Ay, hindi ko asawa yan. Doon sa hari, kasi ayaw niyang mamatay siya kasi ang ganda ng asawa niya. Pag pinag-intrisan ng hari na, asawa mo pala yan, sige, patayin kita para maging akin yung asawa mo. Nagsinungaling si Abraham doon. So, ibig sabihin, nagkasala si Abraham. Pero, bakit sinasabi sa Biblia na si Abraham ay matuwid sa paningin ng Diyos? Kasi sinabi doon, dahil sa pananampalataya ni Abraham, itinuring siyang matuwid sa paningin ng Diyos. So merong something sa pananampalataya na naging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Yung nagiging matuwid tayo sa paningin, kasi lahat naman talaga nagkasala. Tayo ay makasalanan. Nangupit tayo ng piso nung bata tayo, kasalanan yun. Oo. So wala tayo exempted doon, lahat talaga. Oo. Nagsinungaling tayo, kasalanan yun. So lahat talaga nagkasala. Nagiging matuwid lang tayo sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng faith. Faith natin sa Kanya. Sige po. Okay, so salamat, no? So nabubuhay tayo from church age hanggang sa ngayon, hanggang sa